Ito nakikita natin, ito yung mga blessing in disguise eh. Kasi ito, for some of you guys, maaari kayo maka-experience ng mga problema or challenges, mga pagsubok. Pero ito mga pagsubok na to guys, ito yung mga blessing in disguise, no? We have the energy of blessings, mga kapiksi. Ibig sabihin, maaari may mga blessing na pumasok sa inyo pagkatapos nito mga pagsubok na to, mga kapiksi. Or ang kapalit nito mga pagsubok na to is blessings. Makakita kayo ng ibang opportunity, mga kapiksi, na magdadala ng blessings sa inyo. Parang ano lang, example lang mga kapiksi, kunwari nawalan ka ng trabaho or nawalan ka ng pagkakakitaan. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly tarot scope para ngayong September para si Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. By the way guys, sa dulo ng video magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin, mga kapiksi. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo, mga kapiksi. So pakinggan natin yung mga angel messages para sa inyo. It's up to you, mga kapiksi, no? So yung buhay natin guys, tayo yung responsible dyan. Sa atin lang nakasalala yung pagdedesisyon kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Wala tayo dapat na sinisisi na ibang tao or hindi tayo dapat basta-basta nagre-rely sa ibang tao, mga kapiksi. We have to have an accountability sa ating sariling mga desisyon. Okay? Pwede tayong manghingi ng mga recommendation or suggestion sa ibang tao, but at the end of the day guys, tayo pa rin yan. It's still us. Sa atin pa rin nakasalalay. Okay? So be careful with your decisions, mga kapiksi. Timbangin mabuti kung ano yung tingin nyo na makakatulong sa inyo, and always trust yourself, trust your intuition guys. Listen to yourself, kasi yung intuition natin ginagabayan niya na ating mga anghel gabay or spirit guides para hindi tayo maligaw ng landas, mga kapiksi. Okay? So yan yung first message para sa inyo guys. Yung next message guys, ito napakaganda. Remain positive, no? Ito guys, non-negotiable to, mga kapiksi. Ibig sabihin, dapat palagi nyo itong ginagawa. Kung gusto nyo maging maayos yung buhay nyo, gumanda yung buhay nyo, maging panatag kayo, mapayapa, tahimik, asensado sa buhay, kailangan talagang magpaka-positive tayo. Walang room, dapat walang puwang, walang space sa buhay natin yung negativity, mga kapiksi. And this is not just for bluffs, or hindi ito para i-motivate kayo or something, pero this is fact-based, mga kapiksi. Kasi kung ano yung focus ng attention nyo, yun yung nagmamanifest sa experience nyo guys. So kung palagi kayo nakafocus sa kanigahan, problema, pagsubok, challenges, mga pag-iyak-iyak, kalungkutan, sakit, ganyan, yun din yung paulit-ulit na ma-experience nyo sa buhay. But if you are focused on wealth, gratitude, love, peace, kapayapaan, pag-ibig, yun din yung ma-experience nyo sa inyong physical reality. That's why importante na maging positibo kayo kahit may problema kayo guys, no? Kahit may problema, it's okay to feel sad and lonely at times, kasi tao tayo eh. So hindi talaga maiwasan na manega tayo paminsan-minsan, pero wag kayong magpakalulong sa pagkanega, kasi kung araw-araw nega kayo, hindi na magbabago yung buhay nyo. So you have to remain positive at all times, mga kapiksi. Okay? And yung last na message para sa inyo guys, ayan, no, listen to your intuition. Diba kakasabi ko lang sa inyo kanina, yan talaga yung message for you guys. Makinig kayo sa sarili nyo, trust yourself, your instinct, your intuition guys. You're always being guided ng mga spirit guides, mga kapiksi. So listen to yourself guys. Okay? Alright. By the way guys, hindi ko alam, nakalimutan ko, hindi ko matandaan kung nasabi ko sa inyo kanina
na magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading sa dulo ng video. Just in case hindi ko nasabi, uulitin ko lang guys, nakalimutan ko kasi. Meron tayong yes or no pick a card reading sa dulo ng video. Check nyo na lang. Antayin yung, tapusin nyo yung video para maka yes or no reading kayo, okay? So, hanapin natin yung energy ng Gemini, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Anyway guys, Gemini kayo and represent ng Queen of Swords sa ating spread. Latag natin yung spread nyo mga kapiksi. And sa mga naghahanap guys ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items guys na may kita kayo sa description box nitong video. Nakatag guys, tsaka sa comment section ilalagay ko na rin. Ito yung mga sample items guys, napakaganda. Ito yung aventurine, ito naman yung citrine mga kapiksi. Check out nyo na guys. And napakaganda din guys no ng energy nyo. Actually this is both negative and positive, pero yung negative dito guys, this is more on positive talaga. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. At saka fire sign pala guys, Aries, Leo, Sagittarius. Ito nakikita natin, ito yung mga blessing in disguise eh. Kasi ito, for some of you guys, maaari kayo maka-experience ng mga problema or challenges, mga pagsubok. Pero itong mga pagsubok na to guys, ito yung mga blessing in disguise, no? We have the energy of blessings mga kapiksi. Ibig sabihin, maaaring may mga blessing na pumasok sa inyo pagkatapos nito mga pagsubok na to mga kapiksi. Or ang kapalit nito mga pagsubok na to is blessings. Makikita kayo ng ibang opportunity mga kapiksi na magdadala ng blessings sa inyo. Parang ano lang example lang example. Mga kapiksi, kunwari nawalan ka ng trabaho or nawalan ka ng pagkakakitaan. Magiging blessing siya kasi merong panibagong dadating sa'yo na opportunity na pwede mong pagkakitaan na pwedeng mas malaki yung bayad sa'yo, mas malaki yung pasweldo, mas maganda yung mga benefits or magandang opportunity na talagang ma-explore mo. Itong opportunity na to guys, magdadala ito ng liwanag sa inyo at saka ng pag-unlad at pag-asenso. So hindi talaga siya problema mga kapiksino. Parang mukha lang siyang problema. Kasi parang mabibigla ka, baka hindi ka ready, pero napakaganda ng kapalit nito mga kapiksi. Ito yung blessing in disguise na talaga magdadala ng liwanag sa buhay mo, ng mga blessings at pagpapala at may kaakibat pa siya na pag-unlad at pag-asenso sa buhay nyo mga kapiksi. So ito na yung chance nyo guys para umasenso kayo at umunlad talaga yung buhay nyo mga kapiksi. At saka may kasamang good karma ito guys, kaya hindi talaga kayo papabayaan ni universe mga kapiksi, okay? For some of you guys, I'm sensing na nagkakaroon dito ng divine intervention. Pag sinabi kasing divine intervention mga kapiksi, nakikialam yung mga spirits no sa movement sa buhay mo para madala ka dun sa tamang landas or sa tamang path na para sa'yo talaga na deserve mo, no? So, deserve mong lumigaya, deserve mong maging masagana, deserve mong umunlad, mga kapiksi kapalit ng iyong good karma, guys. Okay? So, napakaganda, napaka-positive Gemini. I-mind nyo na yan sa comment section. Blessings in disguise, mga blessings, pagpapala at pag-unlad, mga kapiksi. For some of you guys, kung kayo ay nagnenegosyo, ito naman sa mga negosyante, mga kapiksi, nararamdaman natin na magiging mabilis din yung inyong pag-unlad at pag-asenso. Actually, yung iba sa inyo guys, regardless kahit anong klaseng business kayo, online man or kung may physical store man kayo, whatever,
nakikita natin dito guys na talagang mabilis, no? Nagiging mabilis yung pag-unlad, pag-andar, pag-asenso ng negosyo nyo, at saka parang lumilipad. Ibig sabihin parang mabilis nakikilala, no? Nagkakaroon kayo ng mga positive feedback, reviews, baka nag-viral kayo kung nasa social media kayo, baka nag-viral yung business nyo, maraming share, maraming positive na comment, ganyan, maraming nag-endorse. So, yung mga ganun mga kapiksi, kaya talagang humahataw, nararamdaman natin yung paghataw ng negosyo nung iba sa inyo mga kapiksi. So, kung nakaka-resonate ka dito guys, this message is for you. Huwag niyong bitawan yung mga negosyo nyo kasi talagang hahataw yan, lalo na guys pagpasok ng bear months mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan guys, mga blessings, pagpapala, pag-unlad, paghataw ng negosyo. Grabe. Ewan ko na lang. Advance Merry Christmas para sa inyo mga kapiksi. Kasi bear months na. So, dito, meron presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus. Ito guys, parang nagre-reset, restart yung buhay nyo. Especially pagkatapos nitong, sabi ko nga sa inyo, di ba, may papasok na blessing in disguise. Yung blessing in disguise na yan guys, parang simula siya, ayan no, these are positive changes mga kapiksi. Parang nagre-reset yung buhay nyo guys. Reset, restart. Excuse me. Ibig sabihin nito guys, parang pumapasok kayo sa panibagong cycle, panibagong chapter ng buhay nyo mga kapiksi, no? Or panibagong season. Let's say parang sa drama, di ba? May season 1, may season 2. Parang ganun, mga kapiksi yung nangyayari sa buhay nyo. That's why nawawala yung mga luma sa inyo, pinapersa ng universe, ng mga spirit guides nyo, nawawala yung mga luma para bigyan kayo ng chance na mag-reset, mag-restart para sa magagandang changes at pagbabago na talagang deserve nyo sa buhay nyo mga kapiksi. So this is super positive guys ng reading nyo Gemini, as in kung nararamdaman nyo yung energy, mararamdaman nyo naman yan guys, kaya nga pinapakita ko sa inyo yung spread para maramdaman nyo yung positivity mga kapiksi. Anyway, this is a very very positive reading for you Gemini. I-claim nyo na yan guys sa comment section yung mga sinabi ko magaganda guys, okay? So, dito na tayo sa inyong yes or no tarot reading guys. So, huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung isang tanong na gusto nyong malaman for September, and then pili kayo ng isang card. Sa mga gusto matuto mag-manifest guys, no, mag-join kayo sa ating membership program para matuto kayo mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction. I-click nyo na yung join button sa baba mga kapiksi. So, huminga ng malalim, isipin yung tanong sa isip guys, and then pili kayo isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo guys, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman guys, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3, ang sagot sa tanong nyo ay yes mga kapiksi. So lahat yan yes. Alright, so comment down below guys if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.